Tinawag ng Malacanang na fake news ang naging alegasyon ni dating Pangulong Duterte na patungong diktatorya ang pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. na inahalintulad sa kanyang ama. At binigyan din ng palasyo na nang iintriga lang ang dating Pangulo at hinamon na patunayan ang kanyang paratang. Naniniwala rin ang Malacanang na ginagawa lamang umano ito ng dating Pangulo dahil hangad nitong makabalik sa kapangyarihan. Report mula kay Vin Pascua. Total kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Intriga at kwentong kutsero. Ganito inilarawan ng mga taga-Malacanang ang panibagong tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ang pahayag nitong may posibilidad na maging diktador si Pangulong Marcos Jr. gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagdeklara ng martial law. Sinabi ni bagong Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nang iintriga lamang ang dating Pangulo at kilala sa pagtatanim umano ng ebidensya. Hinamon nito ang kampo ng dating Pangulo na patunayan ang kanilang alegasyon, lalo pat aminado niyang dating Pangulo na eksperto siya sa pagkakalat ng intriga. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Naniniwala si Castro na isa lang ang hangarin ng mga Duterte at ito ay ang makabalik sa kapangyarihan. Sa alegasyon ng dating Pangulo, posibleng magdeklara ng martial law si Pangulong Marcos Jr. upang hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028 at makapanatili siya sa pwesto. Dagdag pa nito na pilit tinatanggal ng mga political opponents sa pwesto ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte upang mapigilan itong kumandidatong presidente sa 2028. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. Una nang inilarawan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kwentong kutsero lamang ang pahayag ni dating Pangulong Duterte na inilarawan niyang isang diktador na hindi marunong rumespeto sa karapatang pantao. Dagdag pa ni Bersamin na panibagong pambubudol ito o panlilinlang mula sa tinawag niyang one-man fake news factory. Kinontra din ni Senate President Francis Chis Escudero ang pahayag ni Duterte na inilarawan niyang inconsistent bukod pa sa irrational at kasinungalingan. Hindi niya umubra ang ipinapakalat nilang weak president si Pangulong Marcos Jr. at walang kontrol sa gobyerno, kaya kabaligtaran naman ngayon ang sinasabi nila. Bukod pa rito, sa halos isang taong kasalamuha at katrabaho niyang Pangulo bilang Senate President, napatunayan niyang walang katotohanan ang alegasyon batay sa attitude, outlook at work ethic ng Pangulo. Sinang-ayunan naman ng ilang kongresista ang paglalarawan ng Malacanang kay dating Pangulong Duterte bilang one-man fake news factory. Malayo nila ang nakita nilang pag-uugali ng Pangulo sa nais ilarawan ng mga kritiko. At pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news. Hindi lang yung polisiya pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? I don't think so. I could easily say na si Pangulong Bongbong Marcos yata yung isa sa pinakamabait na eh. It's very far from being a dictator. Vin Pascua para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, tatapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.